Afternoon po mga kababayan. Well, sir, this is Jam, the Filipino channel ng pong lingkod. So today is January, February, ano tawag dyan? December 18, 2025. At tayo ngayon napupunta dyan sa may Golden Actress Road, sa may Bagong Pag-asa, Santo Cristo. Bagong Pag-asa, Santo Cruz, Bago Bantay, Quezon City. At dadalhin mo natin sa may Pamagod Pamajud, Marikina, sa may Santa Elena, Poblasyon, Marikina po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. At kung ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Kasi Kasi for
ito talaga ay walang issue sapagkat ang nagnotaryo ay nagagalit niya. Pangalawa, seryoso yung mga election niya patungkol sa vice president. So dapat kriminal o itain ng maligay, palitan kung yung mga sinasabi niya cellphone record at kung naman yung kanyang cellphone na lahat ng national trial court. So, yan ang tingnan natin. Lahat ay sabi ko nga, malinaw, maingat, at transparent sa pagpupunod. Dapat ang gawin natin ito sa testimonial ito o mga aligasyon na pagkakasal na ngayon, aligasyon at paratang pa lang naman yan. At may presumption tayo ng innocence. So, ito pong dagdag din, na dahil na nakausap namin kahapon yung abogado ni Matiaga, ito po ang may dagdag siyang mga aligasyon na may mga submarine, even yung mga farmers sa bataan, meron daw mga nakipang PLA. Ibig sabihin talaga na nakakapasok sa ating bansa yung mga sinasabi PLA, possible Liberation Army of China. At yung sinasabi niya na pag-deliver niya ng pera outside the Oakland Global Star. So parang malawak na alam pa lang Matiaga and Sigurd. Sa tingin ko, kung paniwalaan natin na sinasabi, yung situation kasi talagang lumog siya sa mundo ng mga babae. Matagal at malalim ang kanyang sinigayon sa mga Duterte, lalo na sa Vice President. Hindi ako magtataka kung marami siyang alam. Hindi ako magtataka kung ganun kalawak at malalim. So kaya ang forma, napakahalaga na masusunod yung ombudsman o NBI ng mga aligasyon niya para malaman natin ang gawa-gawa niya o talagang ito may kasiyahan. Kasi hindi naman siyempre siya ngayon nakatrayan yung kanyang sinasabi. Kaya mga ito kang pag-protect yung telephone. At kung yung credibility yung consistency, narinig yung sinasabi ni Atty. Palas na kahit pa rin palis ng oras, sa isang pagkakataon consistent ang sinasabi ko sa sinukugan. So pag ganun very consistent, either nasa ulo niya yung kwento o talagang totoo yung sinasabi. Ayun nga, sabi ko, pasok sa inner circle. Yun ang, kumbaga, dito na makisilan, no? Ng mga transaction. Sabi nga nila, yung integridad, pinapasyon ng ilang mga integridad at integridad ni Matiaga, yung motibo. Bakit ngayon lang? Diba? Alam mo, integridad. So, yung matter, dapat, ano yun, advantage ngayon dahil the fact na nalulog ka sa loob. Sa transaction na illegal din, at part ka nun. Sabihin, all the more, sa yun, ano ba? Kaya ano naman Matiaga ay kaya ito kay Palas na nagtatapos siya ay actually nagtampo. Hindi nagtampo pinanakit sa malalim. Ang gamit yung gagawin sa focus ay pinanakit kay Vice President at yung umano ay tinulungan niya sa maraming bagay, ginawa sa Magma, etc. Yung umano, pero nung siya ay nakulungan sa kasuhan at doon na sa ano ay siya ay parang pinabayaan. So, hindi na malalim yung ganun klase ng gamit yung pinanakit. So, hindi naman, so yun ang most mo yan, bakit sinalapat dito, right? So, human being yun eh. Kasi natin, yung gagawin yung ka. Meron ka na sabi niya, naroon mo pag pinagbubutan sa gato. Kahit pa sabihin personal grudge. Yung kasi, nagbigalit ka lang sa akin. Kaya mo sinasabi. Tama ba ko yun? Marikina po yun. Marikina po. Sa EDSA po tayo doon. Galit pa yan o hindi. Pa rin yun. Kaya naman talaga dito nagkakamukin ng magkakap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 
kaya nabubuking yan. Naglalaglagan. So dati nakikita yun doon. Oo. Pero sir, sa lahat ng mga whistleblower, sa mga ganito rin yung naging experience, no? Kumbaga, pareho. So, ano kumbaga na nangyari? Ano ang dapat pag-ingatan? Kasi, posible bang amuhin ka noong sinasabi mong nakaaway mo at kumbaga, ibubaliktad ka, ano ang dapat pag-ingatan ngayon sa kapwa ni Madriaga?
well, pag-ingatan siyempre yung kanyang seguridad na ganun siya ng tulungan. Kasi kung mayroon talagang sadyang patahimikin siya, madaling gawin yun. Ikaw, riot lang yan sa bulungan. Lalagyan ka ng gripo sa hinira. Ay, madali lang, di ba? Madali ka patahimikin. So, dapat talaga siguraduhin naman security siya. Kasi vital witness siya ngayon. Of course, there is always possibility na baka nga naman dahil tampuhan lang nila yan, tapos maya, biglang magkabalik ng loob, ay biglang bumaliktad. Yan, napanood na natin yun yan sini man, sa totoong buhay, marami na ganyan. So, sabihin ko, yun ang aapagan natin. So, I don't think something that should be taken lightly, should be taken seriously by all. By the security, by all sides. Pwede rin magpadala ng MSRI, di ba? Yung taga-amugin, advocate, pa yun no? Sa malaking pera. Naman, pamilya, yung mga ganun, di ba? Pupusin yung nangyari. Hindi ko manong Vice President Galo, sumalaw pa mismo. Hindi ba may balitan ka? Pero hindi raw niya inarap. This oras ng gabi, di ba? Pumunta daw daw sabi ng kampo na Vice President, nag-organize siya ng mga gifts sa mga bata, mga anis sa iting. Ako naman ang tanong ko sa sarili ko, pupunta ka ba doon ng ganong klaseng sa parang alanganin, di ba? So, I think there is some truth to that. And I think, yun, meron military mismong Vice President na pupunta. Maiba naman ako, Ginoong Contreras. Dahil nga, kanina madaling araw, natapos na yung BICAM. Ano pong take ninyo dito sa pagtatapos ng BICAM at finally umusad na nga itong panukalang 2026 National Election? Ako gusto kong bigyan ng pansin dyan, hindi yung mga grandstanding, hindi yung mga gulo. Ang gusto kong pansinin dyan yung bagong kaalaman. Teacher din ako kaya natuturo ko ng policy. Ito, isang teaching learning moment sa mga citizens, mamamayan, makita na ganun pala nangyayari sa BICAM. Bukod sa rin transparent, bukod sa nakita na natin na ganyan pala gumawa ng budget at mataas. At gusto ko nga, lahat na ng BICAM, kasi hindi naman budget ang pinabicam, nasa klase ng patas ang pinabicam yan. Pag magkailang version ng Senado at ng House. Sana maging ganyan para makita ng tao kung ano yung ginagawa ng mga congressman at mga senador. So I think that I would first go there because that is something that is uplifting and hopeful. Kasi kung ating pag-uusapan ngayon yung mga away, yung mga pag-sermon, yung mga grandstanding, yung pagpilipigan ng mga members ng BICAM, mainis lang tayo, right? So, sa tingin ko parte na rin yun, nakikita natin na although nag-optimize yung opportunity nung maging transparent at bigyan naman opportunity pagkang gladiator, nagbigay ng arena para magpakita ng gilas itong mga senador at congressman. Kahit hindi na kailangan, sinadong parang dramatic, pero isang mata naman, mas gusto ko yung ganong kasi nagpupulungan lang sila na lang na nagkakaintindihan at pera ng bayan ang pinag-uusapan nila. At ito naman din pong PCIJ na may lumabas sa Philippine Center for Investigative Journalism na binabanggit nila itong navotas, ito yung may pinakamalaki na natanggap na alokasyon sa buong bansa para sa budget sa susunod na taon. At originally daw, ito ay nasa 362 million pesos. Pero tumaas ng 200% at umakyat ng 1.1 billion pesos. Ano pong take ninyo dito? Well, kasi yung mga ganyan, alam mo, yun nga yung point ko eh. Yan naman yung dumaan sa House. At dumaan yan sa Senate. At ngayon sa BICAM. So, alam namang magugulat na lang tayo na ayan. Malamang dumaan yan, may nakaalat ng ganyan. Hindi yan basta-basta itiningit lang. The fact na nakita ng PCIJ, siguro naman hindi yan basta na lang hiningit yan ng bigla nang walang alam ang mga miyembro ng Congress. So, I would suppose if the purpose is to make it something controversial, there must be a reason behind it. Maybe the senators and the members of the House, particularly Senator Representative Toby Chanco, kasi distrito niya yan, ay dapat magpaliwanag. Pero, andito na sa punto na may camera na. So, bakit? Anong nakakapagtaka? So, ibig sabihin, kung malaki man yan, may kailan.
maasentan. Eh, itong nakita natin po sa ng budget, sana maging magsimula na ito para ang tao magkaroon ng interest na aralin ang sistema. Kasi tingnan mo nga, dati natin hindi natin alam na gagaling tayo ng mga insertion. Di ba? Akala natin yung insertion is illegal. But actually, insertion are just forms of amendment. Nakita natin yun sa MyCam. Ando na sa MyCam, meron ko pa ng kailangan kong palitan dahil nagkamali. Di ba kaya nga galit na galit si Senator Ligarda? Oo. Dahil yung listahan ng mga pag-to-market rules ay isang papalitan. Hindi naman actually bagong item. Ito lang palitan kung saan itatayo. Kasi ang argumento naman ng Secretary ng Department of Agriculture, mali yung paglalagyan. Kasi yung kanyang listahan na yan, hindi yun yung na-approval ko. Pero kita mo yung point naman ng EA na pag yan ituloy natin, kung detect na matuloy lang at para hindi na magalit si Senator Ligarda, ay maglalagay ka ng pera doon sa maling lugar. Hindi na mali yung gasto. So kaya itinatama. Ngayon ang tingin doon ng mga tao, insertion na walang kapararagan. Pero sa totoo lang, tinatama lang na mag-tama yung pera ng bayan. I think that is how we should be cleaning the budget process. At ang importante dyan, Ginoong Contreras, ang mali dyan ay kapag nagkaroon ng feedback ang kung sino mga taong gobyerno, opisyal ng gobyerno, ay yung mali. Pero ang pagkakaroon ng alokasyon sa iyong distrito ay hindi siya automatically mali dahil importante yan para sa ikauunlad ng inyong lugar. Exactly. At saka kung alam mo, lagi nagsasabi ba, ito, katulad yung mga fork. Ano ba yung fork? Yan yung pera na sinadala ng isang congressman sa kanya distrito para sa mga bad project. Sabi nila kapiwalyan yan. When in fact, it is what we have been expecting these members of Congress to do. Because of the way vote them, bumoto yan. Kung walang nagagalang project, hindi natin binuboto ulit. Ngayon, kung ayaw natin ng work, dapat palitan natin ang ating sistema ng pag-iisip politikal. Huwag na natin asahan itong mga Congress ang dala bondo para sa tulay, sa mga ganyan. Dahil, yan ang nagsisimula din yung work. But tama ka din sa hindi mali yung mag-allocate sa pera. Ang mali, paano yung gagastos? Maganda rin itong bagong yung kadena din na transparency ng ng expenditures ng government agencies. Para makita natin na may pera, kahit malaki yan, siguro mas may paglang yung congressman dyan mag-compensate sa mga kasamaan yan, maglagay sa maraming pera. Pero ang work dyan ay kung yan ay aayusin ng tamang magandang pagkakalatag yan pag sinastos na. At nasa na napunta yan. Kasi kung yan ay napunta naman talaga sa Marami pa sana. wala po. Marami pa sana kaming tanong. O sige, 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 go ahead. Hindi, ito nga, yun na nga sabi niyo, kung maayos sa pagkakalatag, pagkakagastos, doon sa mga sa mga budget. Pero yung pagbabantay dyan, gaano kahirap? Okay, trabaho na ngayon natin yan. Ako, ang dami na po natin sa mga nadagdagan pa. Wala tayong plano. Ang papel ngayon, di ba? Ang papel ng buhay natin, hindi lang sa mga pagkayan. Academic, universities, people, media, or may mga ano yung laptop ngayon, may mga budget open exam type. Marami na. Siguro naman itong nangyari ngayon ng mga anomalya sa flood control project. Siguro naman magmumulat na tayo na hindi tayo pwede pakaangkang at patulog-tulog na lang sa gabi. Hindi lamang ang media nagsusunod, hindi lamang ang ma-investigador. Lahat ng mamamayan, binabantayan lagi ang pera natin. Parte yun ang ating responsibilidad bilang isang mabuting mamamayan. At kailangan maging matalino tayo dahil pera natin yan. So kailangan natin tinupin. Dami pa natin tatanungin kasi di ba yung parang hinimay din naman natin. May nagsasabi na bakit ina-ask yung ano yan, medical guarantee letters ng mga politiko. Ba't kailangan magsumamo, magmakaawa sa mga ito na bigyan. Di ba? Alam mo yun? Oo, pero sabi nga, dumadaan naman sa DSWD, Sabi PhilHealth. ng presidente mo, kaya kang wala na, sabi naman kanya. Kasi nasa implementation part naman yan eh. Kung sasabihin ng presidente na hindi na wala ng letter of guarantee ng galing sa politiko, malamang madaling magawa yun. It's a matter of implementation. Kasi dati, di ba nga sinasabi ko yung mga congressman ko doon naman sa Pogi. Kasi mga butante naman doon, di naman sila pumupunta. Correct. Eh, political patronage din yun na parang Oo, kasalit na pumunta doon sa executive, dadaan doon sa congressman. Oo. Eh, yun ang kaya sila makakuha ng boto. Akala mo, binigay ni Congressman, bait-bait ng Congressman doon.
Eh, pero hindi lang naman yung congressman. Oo. Meron din senador. Senador din. Oo. O, di ba? May O, name. yun nga eh. Parang bakit kailangan dumaan sa tunay ng guarantee letter na yan? Ay, basta ang importante, tandaan natin na yan ay pera ng taong bayan. Oo. Ito, maraming Ang salamat. tayo magpasalamat sa mga politiko natin. Oo, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Thank you again. Maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas din po si Ginoong Antonio Contreras, isa pong political analyst at economist at nagtuturo rin pala sa nasa academic. Anong oras na? Miss Beautiful? 5:03 ng hapon. Dadagdagan pa pala yung Sa inyo ng Lemex Phenylephrine HCl Chlorphenamine Alliate Paracetamol. conditioner at Gogo Aloe Vera Shampoo Box. Yung madadagdagan pa pala yung trabaho. Mas kailangan kong abangan, magbantay. Oo, yun. So mag-time check tayo ulit. Teka ulitin natin. Ang oras? 5:04 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lemex Forte Pure Capsule. Maluwag at makina, tunawang plema. What's gonna be Lemex? Magbabalik pa rin po ang ETM. Anong take mo? Magbabalik sina Maat Makapagal at Sandro Ochoa sa ATM. Anong take mo? Sa DCMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM, DCMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS Booking Scam yan. Fake news, maling akala, scam, libre. Iwan na natin ang mga yan. Wala ang buwan. Sa legit source ng mga balita at informasyon ng maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Serve sa Facebook para sa tamang tulong at tamang informasyon. Tandaan, ang DSWD Serve sa Facebook mo iskan ng super ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatulong kami sa pagkasa balita para alam namin yung update daily ng mga pinigil, mga kailangan sa araw-araw. Kasi ang budget control sa ay lang. Kung nagpasalita o nagpapasito, Ibalik ang diwa ng Pasko sa tahanan ng bawat Pilipino sa pag-alala sa mga tradisyong nagpaparamdam sa atin ng saya ng pagsasama, init ng pagmamahalan at ligaya ng pagbibigayan. Ngayong Pasko, kung may extra budget, maaaring mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Pwede rin bumisita at makipagsalo-salo sa pamilya, lalo na sa mga nakakatanda tulad ng ating mga lolo at lola, tita at tito, at iba pa. Mahalagang magsimba ng magkakasama para magpasalamat sa lahat ng biyaya at tagumpay na ating naranasan sa nagdaang taon. Merry Christmas! Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon mula sa DCMM Radio Patrol sa Isleta at DCMM Teleradio. Basta AM, DCMM. Basta AM, DCMM. ATM. Anong take mo sa DCMM? At nagbabalik pa rin po ang ETM. Anong take mo? Oo, eh teka lang bago natin makalimutan. Hindi na natin. O, diba? Hindi na kalimutan this time. Dahil mga kasama na po natin sa studio, si Congressman Terry Lito, na chairperson po ng House Committee on Public Accounts. At ang katawan po ng ating Party. Magandang hapon, Terry. Oh,
ka-great. Okay, the genius pala. Ano na? Tawa kaya, naintindihan kayo dun. Kasi daming nangyayari sa Australia. Kasi kagabi, kanina madaling araw, alas 2, parang napapalo alas 2, madaling araw, matapos na yung bayan. Pero ano po take mo doon? Maraming mga issues na finally na-resolve. Pero may mga nakikita ba kayo? Well, actually, ang major development yung pong DPWH. No? Kasi, ibig sabihin, supposedly bago nangyari itong pagtatapos po ng BICAM, ang gusto talaga nila ma-restore to the HCAP version yung pong DPWH budget. Pero actually, pinagkatapusan po ng DPWH budget, worse yung cut. So, naging 94 billion po yung cut na I think 40 billion lang po yung sa proposed po ng Senate. So, ang understanding ko rito ay yung pong supposedly better prices, lower prices ay na-incorporate na po across all the projects. Sabihin, hindi na ito global reduction or across the board reduction, kundi talagang targeted reduction per project na. Kasi, kaya nasabi nila previously, hindi pwede magkaroon ng across the board reduction kasi meron magiging overfunded or underfunded. At pag naging underfunded, wala akong project na may implement. So, ang understand ko, kung tinanggap po ng Kongreso, wala naman po pinagiging DPWH, talaga po na i-incorporate po nila yung kung tamang presyo na po on a per project basis. Kasi, hindi na po ito 40 billion cut. 94 billion cut po ito on the DPWH budget. So, talagang may mga proyekto hindi na matutuloy na yan. Hindi na mapupuntuhan for it. Kasi, so ang assumption ko dito, dapat lahat pa rin po ng mga line items magpapatuloy. Pero, maire-reflect na po natin yung almost na true cost dito po mga proyekto. Ibig sabihin, pagka-reflected po yung almost true cost, dapat makapag-bid pa rin po ng tama yung po mga kontratista na masasali mo sa mga proyekto ito. And siyempre, supposedly, ang assumption po doon, yung po fat para sa mga kickback, naputol po na. Kasi nga may mga napansin na overpriced yung materialis. Ito po ba yun na papel? Yeah, so sabihin, may pagtatama doon sa across the board cut na ginawa po previously. So, supposedly dahil updated na po yung pricing for this particular proposal, dapat talagang kung ano po yung actual na kalagayan sa mga lokalidad para sa mga proyekto, presyo ng semento sa lokalidad na yun, lokalidad A versus lokalidad B, talagang na implement na po natin yung tama. Pero so far, wala po tayong nakikitang aberya, wala tayong nakikitang problema sa pinagkitang version ng kamarad natin. Well, syempre, hindi na mo nag-object eh. Sabi talaga terminated, approved ng both sa House of Congress. No? So, ang assumption po natin dito talagang tinatanggap na po ng Kongreso at hindi na DPWH po yung actual status ng cut at 94 billion on the DPWH. So, sabihin pa nga, malinis na malinis ba talaga? Well, siyempre, the proof of the pudding is in the eating. Kaya sinasabi. So, kailangan mo natin maging mapagbantay pa rin. Kasi siyempre, yung binabanggit nila na corruption free na daw po yung 2021. I think, yung mga accurate description po nito ay talagang sinusubukan po ng Kongreso na wakasan po yung previous situation. So, marami na mga actual na reformer kung nagbayad ang ating natin yung pangalawa. Daming guest up. Kasi nga, public debate po sila eh. Pinag-usapan dito. Siyempre, yung third step na po yung actual implementation. So, dapat bantayan pa rin po ng mga kababayan natin across all district offices, regions for implementation po ng mga DPWH projects. Kasi siyempre, kahit natapyasan mo na halimbawa, yung pong opening para sa mga kickback, saka sa malalaking kita para sa hindi, dapat pinagbibigyan. Siyempre, baka naman ang mag-i-issue ko ito to provide space for that. Maging ghost pa rin or maging substandard naman. Ito pong implementation po ng mga proyekto. Ito na-encounter ko lang yung mga netizen. Sabi nila, tumaas yung budget sa medical guarantee na kaya debtors. So, sabi ng mga netizen, gulat mo, bakit kailangan tumaas? Babayan ganyan ang ginagawa. Pinagpapagkat ng seryoso niyang
Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, isiniwalat bilang umano'y pagdao ng submarine at Chinese militia sa Bataan. Kasintahan ng missing bride to be na si Sheridan Juan, itinuturing ng person of interest ng Quezon City Police. Exodus mga bibiyahe ngayong holiday season, umarangkada na. Sa pool sa video, ang karambola ng 5 sasakyan sa Puerto Rubio, Pangasinan. Sa video, kitang kumakarurot na van. Lumihis ito sa linya at sumalpok sa kasalubong na truck. Dahil sa banggaan, inararo ng truck ang kasabay na tricycle. Natamay din ang isa pang nakaparadang van. Nagdire-diretso pa ang truck hanggang masagasaan ang kumilapon na tricycle driver. Isa pang SUV ang inabot din ng naka-aksidenteng van. 2 sugatan sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon. Dahil sa selos ng iktang mauwi sa patayan ang konfrontasyon ng magka-live-in sa Katarman, Northern Samar. Base sa investigasyon, inabutan ni alias Ray sa loob ng kanilang bahay ang pinakasama niyang si Mela kasama ang dati nitong asawa na si Aldo. Doon umano nag-ugat ang matinding pagtatalo. Sa galit ng suspect, kumuha siya ng kutsilyo. Sinubukan siyang awatin ni Aldo, pero hindi nagpaawat ang suspect. 3 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dinamo ni Aldo. Sugatan naman na sa bewang si Mela. Agad rumisponde ang mga kapitbahay na nakasaksi. Isinugod sa ospital ang 2 biktima. Naaresto kalaunan ang suspect. Maharap siya sa reklamong frustrated murder. Viral ngayon sa social media ang nag-videohang pambabatok ng tatay sa kanyang maliit na anak na babae matapos matalo sa isang push bike competition sa South Cotabato. Sa lakas ng impact, natumbang maliit na bata sa kanyang sinasakyang bisikleta. Yan ang umaaranghadang balita ni Noreen Igonia. Nauwi sa kontrobersiya ang masaya sanang push bike competition ng mga bata sa isang Christmas festival sa bayan ng Surala, South Cotabato nitong Linggo, Disyembre 14. Nakuhanan kasi ng video ng isang netizen ang malakas na pambabatok ng isang ama sa kanyang maliit na babaeng anak matapos matalo sa naturang competition. Sa lakas ng impact, nahulog sa kanyang bisikleta ang batang babae na kinilala lamang sa alias na Cecilia. Maraming netizens ang nagalit at nagismaya sa ginawa ng tatay na kinilalang si Michael Garcia na residente sa Bulumulong, South Cotabato. Agad namang inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Surala ang pangyayari at kinausap ang tatay ng bata. Sa ngayon, nakatakdang sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Region 12 sa psychological evaluation si Michael at pinag-aaralan pa ng ahensya kung sasampahan ba siya ng kasong child abuse. Inaalam din nila kung ligtas ba ang kalagayan ng bata sa kanilang tahanan at kung may naranasan ba itong pag-aabuso sa loob ng kanilang pamamahay. Pinagsisisihan naman umano ng ama ang nangyari. Sa isang Facebook comment, nilinaw naman ng nanay ng bata na si Era Garcia na kinabahalan niya ang nangyari. Bagaman hindi pinagtatanggol ang ginawa ng kanyang asawa, isa lang raw itong pagkakamali at hindi sumasalamin sa buong pagkatao ng kanyang asawa. Agad namang nag-deactivate sa social media account ang mag-asawa. May paalala naman ang DSWD Region 12 sa mga uploader ng video. Yung kita ng mga vlogger o mga private person sa Facebook, ibang post nato ng mga itsura sa mga bata, mga biktima o mga DIPL nato, kasi pwede pa ka makasuhan in relation to 76 guys. Pwede na, that is one form of kasi dapat confidential ang tanan ng mga information. Mula sa South Cotabato, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nangako ang Department of Education na mabilis ang investigasyon at form laban sa guro na pinwersa ang isang estudyante na kumain ng ibis. Ayon sa DepEd, mayroon silang zero tolerance policy sa violence sa mga eskwelahan. Nauna nang inaresto ang 52 taong gulang na public school teacher sa loob mismo ng eskwelahan sa Tondo, Manila. Base sa investigasyon, pinakain ng ibis ang estudyante matapos niyang mahuli ang guro na nagmomolest siya ng isa pang estudyante sa loob ng eskwelahan.
tiniyak ng DepEd na isolated case ang insidente. Itinuturing na ng Quezon City Police na person of interest ang kasintahan ng nawawalang bride-to-be. Habang patuloy ang investigasyon sa nawawalang si Shera De Juan, sinabi ng QCPD na person of interest na rin ang kasintahan niyang si Mark R.J. Reyes. December 10 pa nang may ulat na nawawala si De Juan. Paliwanag ng QCPD kaya naisama si Reyes ay dahil siya ang huling kasama ng nawawalang babae. Nilinaw din ng QCPD na hindi naman nila itinuturing na suspect si Reyes. Walang dalang cash o kulang ang cash na hawak? Worry no more. Dahil simula ngayong araw, pwede nang gamitin ang e-wallet na GCash sa pagbabayad sa mga bus. Ayon sa DOTR, malaking bagay ito sa pag-angat ng commuter experience ng mga pasahero lalo na sa EDSA. Ang GCash daw kasi ay ang isa sa pangunahing e-wallet na mayroon ng mga Pinoy, kaya maibibigay umano sa mga pasahero ang mas maginhawang biyahe kung ito ang gagamitin nila. Paraan din umano ito para makasabay sa modernong transportasyon ng bansa dahil karamihan ngayon ay cashless payment na. Isang halimbawa raw, dyan ang linya ng MRT3 kung saan may cashless payment na rin. Ang parati pong sinasabi ng ating Pangulo na sana maging mas convenient ang pagbabiyahe ng ating mga commuters. Ito pong cashless payment ay isang malaking pamamaraan upang sa ganon, masasabi natin na indeed the travel of our commuters is now more convenient. No? Binago ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang travel authority na hinihingi niya mula sa 17 lugar abroad, 2 bansa na lang. IT Office of the Secretary General Executive Director Jose Marmoy Salonga, sa Netherlands at Australia na lang pupunta ang kongresista. Sa revised travel request, pabiyahe si Duterte mula January 3 hanggang January 30 sa susunod na taon para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague at ang anak niyang nag-aaral sa Australia. Personal na pondo umano ang gagamitin ni Duterte. Sinusuri pa ng Kamara ang request. Sa kanyang unang travel request, hiniling ni Duterte na makabiyahe mula December 15 hanggang February 20 ng susunod na taon. Nangunguna ang mas mataas na pasahod, mas mababang piliin at pagsukpo sa korupsyon sa mga problema ng bansa na nais masolusyonan ng mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Philippine Public Opinion Monitor ng WR numero nitong Nobyembre, parehas sa 34% ng mga sumagot sa survey ang nagsabing dapat tukunan ng gobyerno ang pagpapataas ng kita at pagpapababa ng bilihin sa Pilipinas. Sinundan naman ito ng pagsugpo sa korupsyon. Bagaman hindi pasok sa top 3, marami ring bumoto para sa pagtugon sa iligal na droga at kahirapan, pati ang pagbuo ng mas maraming trabaho at oportunidad. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Jean Ederson Tapia, Professor of Public Administration ng University of Makati. Magandang hapon po, Dean Tapia, and welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. It's nice to be back. Yes, thank you for being back. Lumalabas nga po dito sa survey ng WR numero na ang aumento sa sahod ng mga manggagawa at ang pagpapababa sa presyo ng pagkain at iba pang basic goods ang nangungunang isyong nais ng mga Pilipinong bigyang pansin ng pamahalaan. Ano po ang inyong komento dito? Kung baga pumapangatlo lang yung corruption. Ano mo, Ninya, I think, ito, reflection dito ng mga nakita natin datos previously, especially before the elections of 2025, no? Ang issue talagang mahalaga sa mga Pilipino is yung tinatawag natin ng mga gut issues. At the end of the day, ano ba yung maihahain ng mga tao dun sa pagkainan nila sa bahay. So, I think it's going to become more important, especially since palapit tayo sa Pasko, mas nagiging resonant yan sa maraming mga Pilipino. No? So, hindi yan nakakapasta ka niya. Pero yun nga po kasi considering, sir, yung, di ba nakita naman natin yung outrage laban dito sa mga
flood control. And always nagkaroon pa ng malalaking rally. No, nakita natin yung rally talaga, pero nakita natin number 3 pa rin yung korupsyon. Ano yung nakikita natin na tinikriin po dito? Ang nakikita ko dyan, is that construction and report, so hindi tayo pwede matapos doon. Kasi while it's true that the important issues na pinag-usapan natin over the past month or so, hindi pwedeng matapos lang ang gagawin ng gobyerno sa anti-corruption measures. Mas proactive, mas nakatuon sa pagsagot dun sa mga problemang kinalaman dun nga sa tinatawag na sinasabi issue. Tulong ba yan sa for example, ng income na iuuwi ng mga Pilipino sa mga pamilya nila, makakadagdag ba sa pagkain na ihahain sa pagkainan. So, importante pa din ang anti-corruption initiatives ng gobyerno, pero hindi ito tapat. Kailangan meron itong katutong na komprehensibong solusyon para madagdagan yung economic power ng mga ordinaryong mamamayan. Saka ano pa, sir, no? Alam naman natin mga partner, nagkaroon na yung venting bigas, meron na program, tapos meron pa yung, ano pa yung isa, yung mga kaliwa stores, di ba? So nagkalat yung kaliwa stores, yung venting bigas, so paano mapapata? Ayuda. At maraming ayuda, yung naubos na halos lahat ng alphabet, yung may AKAM, AIX, maraming pa. Pero hindi pa ito sapat para magpagamain dyan yung sinasabing kahirapan ng mga Pilipino. Alam niyo kasi, siyempre niya, yung mga binanggit ninyo na mga ayuda and all, those are helpful, mga makakatulong naman yan. Pero hindi yan komprehensibo at saka hindi yan sustainable kung yan lang ang gagawin mo. Kasi hindi naman pwede, you have a government that just relies on your loud, no? Bukas mo uubos yung pondo ng gobyerno pag mag-donate. So dapat mas komprehensibo yung solusyon din sa problema na yan sa pamamagitan ng pagsasaayos, for example, ng mga industriya. So that yung ating natutunan sa ating mga simbahan na you have to teach a man how to fish instead of just giving him fish. So yung parang mas nag-resonate na idea ngayon. Hindi sa pang sa yung ayuda, ang natinahanap nila ay, for example, o turuan sila mag-negosyo na makakapagpapalaman din sa kanilang economic. Mag-focus yung ating mga kababayan dahil hanggang ngayon ay damang-damang pa rin itong pagtaas ng presyo nga ng bilihin yung sibuyas, diba, mahal, at iba pa. Ano yan, Ninya, no? Sa multi-solution question yung susunod sa tanong mo. Kasi, number one, hindi natin sinasabi na hindi nakakatulong yung ayuda. As a matter of fact, napatunayan na yan ng maraming pananaliksik. Hindi lang dito sa Pilipinas, no? But in many Latin American countries, katulad for example ng Brazil, na helpful talaga yung mga ayuda or tool out. Pero hindi yan sustainable. Hindi pwedeng yan lang. Dapat mas komprehensibo yung economic reforms na ipapatupad natin. Kaya, tingin ko, ang dapat gawin ay mas komprehensibong blueprint sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at saka yung ekonomiya na mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi lang yung nakikita natin sa macroeconomic indicators. Kasi kung minsan, makikita natin, maayos yung ating macroeconomic indicators, pero ang tanong doon is nararamdaman ba ng mga tao on the ground? I think that's yun ang very, very important eh. So, hindi siya pwedeng i-isolate as an issue independent of, for example, corruption. Dahil, ano naman ang mararamdaman ng mga kababayan natin na nagsisikap sila magtrabaho. And then, yung pondo ng gobyerno, pupunta lang billion o trillion, pupunta lang sa corruption. So, magkagustong salit siya. And sir, no, yung sinasabi na actually may nakausap na kami na politikanos, di ba, ng isang araw. Sabi nga niya, dapat yung patuloy na yung sa kampanya, o parang hindi pwedeng maging battle cry mo yung corruption dapat pa rin yung mga malamig sa ating figura talaga. Tingin niyo, sir, no, pinag-usapan namin dito, kumbaga itong lumalabas na survey nito, paano ito gagamitin ng government at definitely paano ito gagamitin ng mga nagpaplanong, ito, nandito tayo sa second half, tumakbo sa 2028. Paano po nila magagamit ito? Very good question, Jeff, no? Yung first muna, sa
gobyerno, I think it sends a very strong signal sa gobyerno natin na talaga bang parang issue sa over the few months, hindi ito mas mahalaga pa yung anti-illegal issues at dapat alam na alam yan ng gobyerno. Anong ibig sabihin yan? Ang mga yan na dapat mag-improve ang economic condition ng taong bayan. Pero what is the implication naman patungo sa 2028? Although matagal pa yan, it's just around the corner, malapit-lapit na din. So, dapat yung mga tatakbong prospective national officials natin by 2028, cognizant dito. In other words, hindi sapat yung anti-corruption measure lang. Kung papagitin ko lang, maybe will allow me, naging resonant siya nung panahon. Yeah, sobrang traffic. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, The Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.